Yan, hello mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so ngayon mga ka-viewers ay meron akong i-share sa inyo tungkol po sa washing machine at meron na tayong i-repair. Yan, so ang brand naman ito mga ka-viewers ay Sharp, yan o. At ito po yung kanyang forma o, yan o, Tsunami Sharp. At yung kanyang model ay ES-W510. Yan, so 500 kilograms po yan mga ka-viewers. Sabihin ng 510, 500 kilograms yan mga ka-viewers. So problema nito, sabi ng may-ari ay mga ka-viewers, nung una daw umiikot daw siya. Ang problema naman ay maingay. Yan. So maingay daw mga ka-viewers. So ngayon pinaparepair nila sa ibang technician. So ni-repair naman daw ng technician. Ang problema, nung na-repair na ay ayaw nang umikot. Yan. So nung tawag dyan, papaikutin nila sa kamay, umiikot mga ka-viewers. Nga lang, mahina at saka maingay. Yan, yun ang mga ka-viewers, yan po ang problema nitong washing na to mga ka-viewers. So, pero bago pa tayo dyan magpatuloy mga ka-viewers, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel, so huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe mga ka-viewers at i-share yung ating video. Yan, at sa mga baguhan pa lang dito sa aking YouTube channel at kayo po ay napadaan dito mga ka-viewers, so huwag niyo pong kalimutang i-like yung ating video, i-subscribe, i-share at yan, i-subscribe mga ka-viewers yung aking YouTube channel. So yan mga ka-viewers, at para ganahan pa tayo mag-upload sa mga video na katulad ditong repair mga ka-viewers. At higit sa lahat, huwag niyo na rin kalimutang ipindutin yung notification bell dyan mga ka-viewers at ilagay sa all para po manotify kayo kaagad sa incoming ko pang mga video. So yan, start tayo mga ka-viewers dito. So ang gawin natin dito ay atin tong i-repair. So nga sabi ng may-ari ay yun na pinaparepair din sa ibang technician. So nangyari pala nung ni-repair ng technician dahil ito ay kinalas-kalas na mga ka-viewers. Ayun ay pala, so mga ka-viewers, hindi ako nagkakalas-kalas dyan kundi yung may-ari. So kinalas-kalas nila at tinanggal pa din yung ito, yung kanyang gear case, tinanggal, so tinanggal yung gear case mga ka-viewers. Yan, kinalas nila yung gear case dahil nga maingay, yun ang sabi ng may-ari. At nung nakita ko sa mga ka-viewers na pagdala dito, so ito yung unang-una kong nakita, ang ginamit na kapasitor ay kapasitor ng washing ng electric fan. 2 microfarad, sino ba naman gagana dito mga ka-viewers, washing ito, hindi po ito electric fan. At yung makina niya, kung nakita nyo, napakabago pa nung kanyang makina at walang kalawang. Ayan o. So ibig sabihin yan, napakabago pa ng motor at walang kalawang masyado mga ka-viewers. Ayan o. So yung motor na yan mga ka-viewers ay 7.5 microfarad yung kanyang kapasitor. So paano ba yan gagana? Ang nilagay ng tubingin nito nung unang tubingin ay ito, kapasitor ng electric fan na 2 microfarad lang. So hindi talaga gagana yan mga ka-viewers dahil kailangan siya ng 7.5 microfarad para ito po ay gagana. So hindi gagana yan. So ngayon sinasabihan ko ng may-ari nito na nung isang araw mga ka-viewers na bibilhan nila ng pyesa. So nung pinapabili ko sila ng pyesa, wala daw available na ganito. Ito. Yan. So walang available na, wala silang nabili na ganitong klaseng gear case dahil wala daw binibenta doon sa pueblo or sa town. Yan, yun mga ka-viewers. So wala daw binibenta na ganitong klaseng gear case. So bumalik sila at sinabihan ako na wala daw available. So sabi ko sa kanila, kung papayag sila ay papalitan ko yan ng gear case na hindi man siya totally gamit mga ka-viewers dahil bagong-bago pa itong sa akin mga ka-viewers. Meron ako dito, ito. Mayroon pang code yan mga ka-viewers. May nakalagay pa 3D gear case. So itong gear case na ito ay sa 3D. So iwan ko lang kung ano ba ito mga ka-viewers. So tingnan natin mga ka-viewers kung magtugma to sila. Yan. Yan po ang ating mga ka-viewers dahil yan, meron naman akong so ang tekniko dito, yan. So itong kanyang pulley, yung pulley ng gear case na to kukunin ko at yan po ay ilagay ko dito. Yan dito mga ka-viewers dito. So yan po ang gagawin ko mga ka-viewers.
Ang problema lang, parang hindi sila magkapareho ng ito yung tip nito. Tingin ko parang 11 to eh. At ito naman ay tinted. Tinted lang ito eh. So try ko na lang mga ka-viewers. Yan. So yan natin gamitin dahil wala ang available dito na ganitong klaseng gear case, naubos daw, sabi nung nagbibinta. So kung sa Shopee naman ay hindi papayag yung may-ari dahil matagal pa daw. Abutan pa ito ng mahigit isang 5 araw o mahigit pa. Totoo naman talaga pag sa online, siyempre online yon, ay mag-intay tayo kung kailan i-deliver. Yun lang. So yan mga ka-viewers, yan po ang ating i-repair ngayon sa hapon na to. So yan, so ang gawin ko dito mga ka-viewers, dahil hindi ito magkapareho, ito kasi ay 11 teeth. Kaya kung nakita nyo, ano siya, pang 3D. So 3D gear case. So ito ay 11 teeth. Ito namang sa sa sharp. Yan, gagawin na. So ito mga ka-viewers ay 10 teeth lang ito mga ka-viewers. Itong sa sharp ito. Ito. So 10 teeth lang ito mga ka-viewers. Yan o. So nakita nyo mga ka-viewers. Yan. So yan po ang dahilan bakit maingay itong gear case na to, dahil na tawag dyan, na ano siya ng tubig mga ka-viewers. Yan. So napasukan siya ng tubig, kaya ito ay umingay. Yan, kaya siya maingay mga ka-viewers. So ngayon, ang gagawin ko nito mga ka-viewers, try ko ito i-convert. Yan, itong gear case na to, itong kanyang ehe ay tatanggalin ko yan. Saka ito, tatanggalin ko din to. Itong ehe na to, ilipat ko dito. Itong ehe na to, dito ko ilipat. At itong bagong ehe na to, tatanggalin ko na to. Pero itong kanyang rubber, ayan po, igagamitin ko pa rin mga ka-viewers. Kaya itong rubber, kung ito yung rubber na dito ay sira na. You know? Sira na yan mga ka-viewers. Yan, sira na yan. So yan po ang i-convert ko siya mga ka-viewers. Yan. So yan, hindi ko nang ipakita sa inyo ang pagtanggal nito dahil medyo matagal-tagalan ito mga ka-viewers at haba itong video natin. Yan. So meron naman akong upload dyan na paano ito tatanggalin. Ayan mga ka-viewers. So sa susunod naman din, mag-upload ako dito na paano ito tanggalin din. Yung upload ko ay nakapokus lang sa pagtanggal dito mga ka-viewers para buong-buo nyo makita kung paano ito tanggalin. Yan, dahil ito naman mga ka-viewers, ang pagtanggal naman ito, madali lang naman. Meron nakalagay dyan na C-clip sa ilalim. So ganoon lang mga ka-viewers. So next try kong mag-video na paano ito tanggalin. Itong kanyang pinaka-ehe. So yan, stay tuned lang mga ka-viewers at balikan ko na lang kayo pag na-convert ko na pag-swap ko na yung kanilang ehe. So yan, stay tuned ulit mga ka-viewers. Yan. At ayan mga ka-viewers, ay na-convert ko na po. Yan. Kung nakita nyo, yan o. Oh, yan na po yung signal. Signal naman noon. Yung C-clip mga ka-viewers. Nahimo naman signal noon ang kuhan. Kagwang na. Ayan mga ka-viewers, iba kasing naisip ko dito kasi sa amplifier na yan, ni-repair ng aking bro. Ayan. So signal na tuloy yung nasabi ko. Kagwang na. Ayan mga ka-viewers, so kung nakita nyo, naipasok na po itong yan yan, so naipasok na mga ka-viewers yung C-clip. At medyo nahirapan na tayo dyan dahil wala akong C-clamp, yung ginagamit pang dito, pang lagay at pagtanggal. So mano-mano ko lang yan nilagay mga ka-viewers. Ang teknik ko lang, ipinasok ko lang tong isang paa na to, at ito ay ayun, tawag yan, pinapalo ko konti ng martilyo or flat screw para papasok yan. So ganoon lang mga ka-viewers. Yan naipasok na. So kulang na lang dyan ay paano. So ang ginagawa ko dito mga ka-viewers, dahil yung dito original, ito siya, tinanggal ko. Yan, kinuha ko na to dahil ito po ay 11 teeth. So yung dito sa sa washing na to, yan. So sharp. Yan, so dito tayo sa labas dahil dito yung kasama ko, nag-repair din. So yung shop natin ay medyo puno sa mga hindi kinukuha. At yung binibili ko rin sa junk. So medyo puno mga kabeso dahil dito tayo sa labas. So ngayon, yan po na, pinapakita ko na sa inyo. Yan mga kabeso.
Yan. So ito tinanggal ko na. At ang ginamit ko itong galing dito, yung galing dito na shafting or ehe. Dahil medyo ano siya, ang ginawa ko mga kabers para mag ano talaga siya, totally fit na fit. So nilagyan ko lang yan ng ano. Yan, nilagyan ko lang yan ng tawag dyan, tawag dito mga kabers, dahil tuyong-tuyo siya, nilagyan ko nito grease or grasa. Yan. So fit naman siya mga kabers, nga lang medyo tuyo na. So para sigurado na ano talaga siya, so nilagyan ko ng grasa. Yan po ang technique ko mga kabers pag ako po ay nag-convert ng ganito. So itong sa original, ito malaki na ano ito, yan o, malaki na kanyang butas. Yan kaya po nag-leaking dahil pumapasok na dito yung tubig mga kabers, at matigas na po itong ito. Dahil yan o, nakita nyo nagcrack-crack na o. O yan o. O. So sira na yan siya mga kabers, malaki na yung butas. So yan, ito na ang pinapalit ko. At kung nakita nyo itong kanyang ano, gear case o. O yan po ang palatandaan na yung gear case ay nasa kondisyon pa. Yan o, kulay green pa yung kanyang grasa. Yan, sa kondisyon kulay green pa mga kabers, ibig sabihin bago pa tong gear case na to. Ito nabili ko lang din sa washing na sira na yung makina. Nakita ko na buo pa yung pinaka gear case. So binili ko siya mga viewers sa halagang 150. So hindi naman ako lugi dyan dahil yung kanyang motor ay na-repair ko pa din mga viewers at naibinta ko. At ito, pwede ko pa rin itong naibinta. Yan o. O, buong buo pa, kulay green pa yung kanyang grasa. Samantalang itong nag-leaking, yan o. O, di ba kita nyo, ito yung nagpuputi-puti na yan ay sabon yan mga sabon. Yan, may kasamang ano na. Yan nangingitim na yan. Yan na po yung grasa at nahaluan ng tubig kaya nangingitim. Ayan siya. Ganito po ang forma pag yung gearbox ay sira na sa ilalim. Dahil siyempre papasok yung tubig yan. Pagpasok ng tubig kasama yung sabon, so ganun yung mangyayari niya mga viewers. Parang may putik sa ilalim. So ganun po. Para may atukoy na tinasira pa ba o hindi o buo pa. So ganyan lang mga viewers ang pag ano. Yan. So try ko. Yan. So dahil ito na yan sila oh. Yan, iganon ko lang. At yan, siyempre yung sa original na tawag dyan, yung kanyang pulley ay gagamitin ko yun mga viewers. Yan, kasi ito wala namang pulley to. Tinanggal ko na yung pulley pala nito ay ginamit ko rin sa yung ni-repair ko nung isa kong na-repair na washing. So ginamit ko yung kanyang pulley at kaya nga wala na siyang pulley. So ngayon ang pulley nitong sa original yan o yung pulley na yan, yan po gagamitin ko mga kabers sa kanyang yung pulley nito. Salpa ko dito. So yan, stay tuned lang uli mga kabers at babalikan ko na lang kayo pag yan po ay natapos ko na pong ma-symbol. Yan, para isalpak natin dyan sa ilalim na yan o. Yan, salpak natin dyan. So ganun lang po kasimple mga kabers. So ang video na to, ang pinaka main ano nito, ang pinaka main summary or pinaka ano nito ay kung paano matukoy kung sira na ba yung gearbox at paano din magpalit. Yan, kung paano mag-convert ng kanyang ehe na hindi magkapareho. Di ba? Dahil itong original ay tinted at yung kino-convert ko ay ito 11 teeth, mas maraming yung ano niya, yung ngipin-ngipin na yan, 11 yan. Ito namang sa original 10 lang to. Yan oh. Nakita niyo naman oh. Yan. So yan. Mas malaki ito. Pero yung sa baba mga kabers, sa baba, ito kasing laki lang yan dito mga kabers dito. Dito. Yan. So magkasing laki lang yan sila mga kabers. Yan. Dito sa baba. Igual magpari-pareho lang yan sila. Kaya yan po lang ating gagamitin mga kabers. So yan, balikan ko na lang kayo pag tapos ko ng ma-assemble yan. So ayan mga ka-viewers, ay yan kung nakita nyo, magpalitan tayo dyan ng ano, ng itong kinonvert ko na gear case. So yan, ito po yung ipalit natin dyan. So ito na siyang kabuuan ano. So yung dati ay pangit, ito yan, ito yung sa kanya eh. Ayan, so tanggal na yan, hindi na gagamitin pati ito. Ang kinuha ko lang dito yung kanyang ehe. Yan, yung ehe dito. Nilagay ko dito dahil 10 teeth yan. 11 teeth kasi yung itong dito sa gearbox na to. Gear case na to. Kaya kino-convert ko na lang. Ang ginagamit ko dito yung kanyang ano lang, yung ito. Ang galing dito yung kanyang pinaka ano lang dito, pinaka ehe lang. So ito na siya, 10 teeth. So yan, convert tayo mga ka-viewers. Tanggalin ko muna to. At yan po, ilagyan natin ng ano. Yan din ang gear case mga ka-viewers. Ayan.
Yan, so kita ba? Hindi kita eh. Yan, hindi kita. Yan, kitang-kita na. Hirap to ah, mahirap siya, mahirap. Hirapan ako nito ah. Paano ito makita ngayon mga ka-viewers? So, yun lang. So, kung tingnan natin, yung kanyang pinaka-rubber ay wait lang, sana yun. Parang tanggal ko na ang rubber nito sa original eh. Dito pa yung rubber. So yan, yung rubber niya oh, manipis. Sa original, ito, sa original oh. Manipis siya mga ka-viewers. At para makapal yung sa ano eh, yan oh. So manipis siya. Ang nipis niya. So ito naman sa ano ko, ito, makapal to, yan oh, makapal. So ito yung gagamitin ko mga ka-viewers dahil makapal. Itong sa original, manipis yan no? Napakanipis oh. Yan lang yung kanyang rubber. Yan oh, manipis siya mga ka-viewers. Mas makapal tong sa akin. You know? Diba? So ito lang gagamitin natin. Hindi natin kunin yung rubber sa original. Yan, so lagyan natin ito mga ka-viewers. Medyo mahirapan ako dito eh. Mahirap mga ka-viewers yung pwesto. Medyo mahirapan sa kalisod. Mahirapan tayo dito sa kalisod. Yan ito ilagay mga ka-viewers para malaki ito. Bali-apat ang screw nito eh. Yan, huwag natin siya isagad pagkalak mga ka-viewers yung screw. At dito din sa baba, you know, kung saan tayo naglagay, sa taas, dito din sa baba, lagay din natin. Huwag kayo dito maglagay dahil para sigurado na mag-level, magpareho yung kanilang tawag yan. Hindi magtabingi yung ating, ano bang tawag sa Tagalog yung tabingi, hindi ko alam. Para magpareho yung kanilang level ba sa paglagay ng gearbox. So isa din yan sa pamamaraan ko mga ka-viewers kung paano yan ilagay yung gearbox. Yan yung ito, pwede naman natin tanggalin to para hindi kayo mahirapan. Tanggalin nyo muna itong pinaka-pulley na to bago nyo ilagay yung screw. Sa akin, pwede lang naman may pasok lang naman yung so hindi ko na tinatanggal yan. Pero pag yung ibang pulley, may pulley kasi na hindi nyo mo pwedeng ilagay yung screw dahil konti yung butas. Ito malaki yung butas oh, malaki yung butas. So kitang kita yung screw. Kaya sa akin, hindi ko na tinatanggal yan mga viewers. Yan. Yan, pasensya mga viewers kung hindi masyadong kita yung ginagawa ko. Dahil wala tayong cameraman. At hindi pa ako nakabili ng bagong tripod. Kaya tiis-tiis na muna ako dyan sa tripod ko. Hanggat dumating yung aking order. Dahil order na lang tayo sa online. Yan. So ngayon, dalawa na lang ang kulang na screw mga ka-viewers. Dito na lang. Yan, dito na lang siya ang kulang. Dalawa na lang. Yan. Yung kita ba sa video yung ginagawa ko? Kagwang na. Yan. Yan. Yan pa natin ulit. Sandali, wait lang ha. Wait lang muna. Dahil yan, parang kitang kita. Yan.
Yan. So dito naman tayo sa kabila mga ka-viewers. Sa kabila. Parang ano ito muna. Si Angkol, Buracho ya. Yan. So, ito lang mga ka-viewers. Para mailagay natin. Yon. Tapos ito sa kabila, ato na yung higpitan para pareho sila mga ka-viewers. Yan. Yon, higpit na. Ngayon, so kung gawin ngayon mga ka-viewers, ano tayo dyan? Ito. Ilagay ko mga itong mga screw nito para tapos na to. At hindi ko may ipakita sa inyo ang paglagay ng screw nito mga ka-viewers. Dali lang naman ito ilagay mga ka-viewers yung screw nito. Yan. Para nino haba itong video natin. Yung pinapakita ko lang yung mga importante. Ito kasing mga screw, madali lang naman tanggalin to dahil i-unscrew mo lang man pag tanggalin mo tapos i-screw mo ulit pag ibalik. Ganun lang mga ka-viewers. Yan. Balik yung ditong mga screw dito Ano yan? Nakita. Yan. So ibalik yung mga screw dito. Balik isa, dalawa, apat, anim. Apat. So apat lang mga ka-viewers. At pakita ko na sa inyo pag naibalik ko ng screw. At dito na tayo dumiretso sa wirings mga ka-viewers. Dahil papalitan ko din itong kanyang kapasitor na to. Dahil ang nilagay ng unang gumawa nito ay kapasitor ng electric pan. Hindi tagagana yun. Bro, gibutang nga bro. Gibutang nga kapasitor sa electric pan. Ito microfarad gibutang. So yan mga ka-viewers, tanggalin ko to at lagyan ko to ng kapasitor na 7.4. So ito na yung ilagay ko ng kapasitor. So itong kapasitor na to ay sikadan din to pero yan ako nakita nyo 7.4 microfarad. Yan, pakita ko sa inyo mamaya yung reading na yan. So dito muna ako. So yan, balikan ko na lang kayo mga ka-viewers pag tapos ko na itong malagyan ng screw. So yan, stitch na ulit mga ka-viewers. So yan mga ka-viewers ay yan, nalagyan ko na ng screw. Ako nakita nyo, yan itong kanyang pinaka-belt ay level na level. Dahil, yan mga ka-viewers, dahil pag yung belt na yan ay hindi na sila magka-level itong pulley ng makina at yung pulley naman ng gear case, pag hindi yan magka-level, maaaring sisirain yan yung itong gearbox or yung bushing ng ating makina. Yan, para hindi masisira yung pulley nito mga ka-viewers or itong gearbox or either gearbox or pati yung bushing ng motor. So dapat itong belt na to ay mag-level yan sila. Yan, mag-level yung pulley at saka ito. Yan, dapat magka-level yan. Katulad yan, nakita nyo, level na level. So dapat ganyan ang paglagay mga ka-viewers pag maglagay kayo ng belt. Mag-install kayo ng ibang belt sa inyong washing machine or kung either anong nyo, basta tinatanggal nyo ba yung makina o nagpalit kayo ng bagong gear case. So dapat magka-level yan para hindi masisirain yung dalawang yan, hindi masisira. So yan. So gawin ko naman dito mga ka-viewers ay katanggalin ko itong nilagay ng unang technician. Yan mo kung sinong gumawa nito. So nilagyan ng kapasitor ng ng electric pan at microfarad, yan Kaya hindi mag-focus Gagawin ko sa cellphone ko yung focus. Ayan, to microfarad. Kaya hindi din gagana yan mga ka-viewers. Gagana man yan pero mahihina. So isa din ang problema nito, mali yung nilagay ng ng unang tumingin. Siguro walang panglagay na pyesa. So nilagyan itong kapasitor ng washing machine. Kapasitor ng tawag diyan, electric pan. So ang ilagay ko naman diyan itong aking kapasitor. Yan, so buong-buo pa to mga ka-viewers, baka isipin niyo na kuha muna ako doon ng twister pala, kuha na.
Yan. So, ito yung aking tester. Yan, at nakasit na yan sa capacitance mga ka-viewers. Yan, kita nyo ba? Yan, kitang-kita pala. So, yan. Ititest ko itong ano na to ha, itong aking ilagay na kapasitor ng washing. So, ito pala, kapasitor to ng ano mga ka-viewers, ng Panasonic na washing machine. Ito. Galing to sa Panasonic mga ka-viewers ha. So, yan. Try nyo. Tingnan nyo siya. Tingnan yung ano, yung tester natin. Yan pala, yan oh. Mali pala. Yan oh. Yan. Yan yung anong narinig ng ating tester. 7.4. Yan. 7.4 microfarad. Yan, di ba? 7.4. At yung ating washing machine, yung kanyang makina naman ay nakalagay diyan, naka-indicate na yung kanyang kapasitor dapat sa kanya ay 7.5. So, pasok na pasok 'to mga ka-viewers, itong aking ilalagay. Yan, dahil point lang man yung ano, kasi pareho lang din 7.5 or 7.4. So, okay 'to mga ka-viewers. Yan. Yan. So, alam naman 'to ng may-ari na si kanan yung ilagay ko dito na pyesa. Dahil ayaw niya daw niyang babalik pa doon sa town dahil baka daw ay sayang yung oras. Dahil bumunta nga siya doon, pinapapunta ko, pinapabili. Hindi nakabili dahil walang available na gear case na katulad niyan. So kaya napilitan tayong mag-convert. Dahil timing din naman, mayroon akong gear case na buong buo pa. Yan, andi na yun buong buo pala dahil kinuha ko na yung kanyang pinaka-pulley. Pero yung pinaka-puan sa loob, pinaka-gear ay buo pa. Nakita nyo naman kanina, pinapakita ko, mayroon pang grasa. So yan mga ka-viewers. Yan, so ilagay ko muna to. So yan, magkapariyo lang sila ng wire oh. O diba? O, kapariyo. Yan, lagay natin ito dito mga ka-viewers. Yan. So hindi kayo malilito dito mga ka-viewers sa pagwa-wiring dahil isabay nyo lang sa kulay. Yan. Sabay nyo lang sa kulay at hindi na kayo malilito dyan. Kagwang na. Sana yung dulo ng aking ano. Yan, lumiit yung butas ng ito. Yan. Yun. May butas na. At ipasok natin dyan yung dulo ng ano natin. Ito. So na yun. Ay, kagwang area ini. Dili man mapasok inoon. Nako. Malaki naman sana ang butas. Ba't ayaw niyang pumasok mga ka-viewers? Yun, tuloy. Yan. Yan, lakihan ko ito mga ka-viewers. Yan o. Kagwang na, ayaw magpumasok to ah. Bakit yung ayaw niyang pumapasok? Eh, malaki naman sana yung butas. Ba't mo ko pinapahirapan? Kasi pag natin ito ipapasok mga ka-viewers, eh baka maglulos itong ano. Dahil hindi ko na ito hinangin. Yan. Kaya kailangan papasok itong wire ng ating kapasitor dito sa ito. Yan, hindi ako gumagawa nito mga ka-viewers ha. Yung gumagawa niyan yung unang nag-repair. So dito ko na lang din ilagay. Okay din naman to. Yung ganitong diskarte, walang problema to para sa akin. Okay naman to. Ang mali lang sa unang tumingin nito, yung ginamit niyang kapasitor ng electric pan. At hindi din niya na-repair dahil sira yung gearbox, hindi napalitan. Wala siguro pangpalit na pyesa. So hindi natin masisisi yung unang tumingin nito mga ka-viewers. Kung bakit hindi na na-repair. Ang mali lang sa kanya, bakit yung nilagay niya ay kapasitor ng electric pan. 2 microfarad, mababa yan. Samantalang itong washing machine ay 7.5. So mababa talaga. Yan. Lagyan natin siya. Lagyan natin electrical tape para hindi papasukan ng ano yan, tubig. So mamaya ito ding ano to, lagyan ng siguro ng plastic para hindi papasukan ng tubig mga ka-viewers. Dahil hindi na ito ginagamitan ng ano eh. Hindi ginagamitan ng
umbrella, ang tawag doon. Kalimutan ko tawag doon. Umbrella clip pa tawag doon, nakalimutan ko. So yung ginagamit nila hindi na. Ganito lang oh. Yun na, connector, plastic. Yan. At din ipasok tong isa mga kabiyers at ano lang din sa kulay lang. Hindi na kayo malilito nito. Yan sa mga ano pala diyan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe or matagal na dito sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, so inanyayaan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel mga ka-viewers. Dahil yan po ay malaking tulong na rin yan sa aking channel at bilang isang content creator mga ka-viewers. So malaking tulong na rin yung inyong pag-subscribe. Yan lang po ang aking hinihingi mga ka-viewers. Yan. So mga hindi pa nakapag-subscribe, so yan, mag-subscribe na po kayo mga ka-viewers. At yan, salamat po sa inyong pag-subscribe. Yan. So yan, yan natin ito mga ka-viewers ng electrical tape. Ayun. Ayun. Yan. So tapos na. Ganun lang mga ka-viewers ang paglagay ng kapasitor. Madali. Dalawang wire lang naman yan eh. Ngayon, next ko namang gawin, yung kanyang pinaka-pulsator, ilagay ko sa taas. I-install ko yung pulsator dito. So hindi ko na siguro mabidyohan ang pag-install mga ka-viewers dahil mahirap. Walang mabibidyo tapos hirap dahil kita ko lang sa inyo pagtapos ko na itong ma-install. So yan, stay tuned lang mga ka-viewers ha. I-install ko muna yung pinaka ito pinaka palapala or pulsator. So yan, balikan ko na lang kayo pag ma-install ko na yan. So ayan mga ka-viewers, yan, so okay na po. Nalagyan ko na yun, nakalagyan ko ng cable tie. Cable tie tawag dyan, electrical tape. Hindi ko pa nilagyan ng cover dahil papanda rin at nalagyan ko na nito ng tubig mga ka-viewers. Yan, papanda rin natin yan. Tingnan natin kung wala bang leaking to dito. Hindi ba na tumatagas? Pero bago natin gawin yan, yan, mega loud shoutout pala sa inyo mga ka-viewers, sa mga palaging sumusubaybay. Yan, sa mga palaging sumusubaybay sa aking channel, mga ka-viewers, sa inyo mga ka-viewers, mega loud shoutout. Sa mga silent viewers dyan, organic viewers. Ayan, so mega loud shoutout po sa inyo lahat. At ganoon na rin sa mga palaging nagko-comment na sa ating mga sir dyan, sina si Sir John Santiano, Sir Alex Paroni, Sir Ryan De Leon, Florindo Isidro, Sir Manuel Madocon, Sir Mercado Junior, ayan, Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang dalawang anak na si Liam Oxy Lopez at sa kanyang isa na si Hanjik Lopez. Ayan, mega loud shoutout sa inyo mag-ama. At Sir Enmar Dizon, Sir Edgardo Junior Dato Talavera, Sir Edgar Macam, Sir Vicente Buso Bandi Quilio, Ronaldo Macasiano, si Beljan Calderon, Ferdinand Quilio, Emerald Quiliosa, Cesar Flistado, Anastasio Certisa, Sir Darmin, Sir Juldrens Balyeros, Sir Chris Legitimas. Ayan, salamat po Sir Chris Legitimas sa inyong palaging panonood sa aking upload, Sir Chris Legitimas. Ayan. At yan, ganoon na rin sa mga kapwa ko din vlogger. Yan, mega loud shoutout po kay Master Andy Rabino TV Tech, Master Andy Tech, Inting Buting King, Andy Rabino TV2, Andy Rabino, ayan, Andy Rabino to, ayan, Maya Vlogs, Tele Teacher, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, ayan, Luratic TV, Junpit Technician, Rodolfo Studio, Tons by Vlog, Pilam Country Living, Jimenez Iban Vlog, JOJS TV, White Ferry Horseshoe TV, Bullet Train Channel, JJ Channel, Soktik TV, Kere Mendoza Vlogger, Nelt Vlog, Edstech TV, JFC TV, Guido Florence Jr. Halin or aka Ballpenetizer Vlogger ng Quezon City, Len Abalye Lifestyle, si Jos Electronics Vlog,
Mercy Werham, Amigos Amigas, Janine Gracia, Leotech, DJS Channel, Lex TV Official, Heroes Florix Mix Vlog, Iconic Insight and Beyond, Abid Explorer, Life in Japan Countryside, Iconic Insight and Beyond, Dinlins TV Vlog, Nana Tanan TV, Maskarang Vlogger, Lock the Grid, Alec Pips, Marco Francis 713 Mix Vlog, Podi Expert, Aileen Store Mix Vlog, at si lapan na yan, Goyets Kalikot. Ayan, migalag shoutout sa iyo master, Goyets Kalikot, EQC TV. Si ano pala, si Rickman Vlog. Ayan, migalag shoutout sa iyo bay, Rickman Vlog. At saka si Kisnel Channel, 3M Vlog, Jinky Inok Vlog, GWG Ward, Bitoy Malana, Darwin Tech, Farmer Boy TV, DJ Disquanter, at saka si ano, si ano yan? Si nakalimutan ko na. Si nako, nakalimutan ko na ba? Yung isa. Roger Cedric, DJN Mix TV, Miss Jamie Balina, DJM Mix Vlog, migalang shoutout po idol, DJM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, Master Redubs pa, Monarch Smart TV, Michael Jackson, PBG Blabberpan, Harry Vlogs, Ate Mers, Kakaaro Vlog, ayan, Borsi Burodot Channel, Kayari Vlogs, ayan, migalang shoutout sa iyo idol, Kayari Vlogs, si Bayrickman Vlog, sino pa yun, sino yun, Ronaldo Mix Vlog ba yun, at sino pa yun, nakalimutan ko yun, Baybayon TV Mix Vlog, ayun, Paulito TV Channel, yan, sino pa yun, yan, sa mga dumikit sa akin, yan, migalang shoutout sa inyong lahat, mga lods, mga master, mga idol. So ayan, yan, so dito tayo mga viewers para matapos itong ating repair. So testing natin to dahil naka-plug na po ito. Yan, tingnan natin sa taas mga ka-viewers. Yan o, yan o, ayun, may tubig na yan mga ka-viewers. At iyon natin itong kanyang timer. Ayun, ayun o, malakas na mga ka-viewers. Oh, malakas. Yan, yan, malakas na mga ka-viewers. Oh, diba? So ayan, dito tayo sa baba. At meron ako ditong ano, band paper. Yan. Ito mga kabis, oh. Ito, pag nabasa ito, ibig sabihin may tasik yan. Yan natin ilagay ito sa baba. You know? Diba? So pag nabasa yan, may tagas yan. So igano na natin. Yan. Dapat hindi yan mababasa mga viewers. Dahil pag nababasa yan, ibig sabihin may talsik yan. May talsik. May ano diyan, may leaking yan sa baba. So dapat hindi mababasa yung matipid na nilagay ko mga ka-viewers. Yan. Oh, yan. So kunin natin. Oh, yan, di ba? Oh, wala. Oh, wala nabasa. So ibig sabihin, walang ano mga viewers, walang leaking sa baba. Yan, wala. So kung nakita nyo naman yan, oh. Kasi pag may tasik yan, ay tutulo yung tubig dyan mga viewers. Sa baba tutulo ang tubig dyan pag may naliliking yan. So wala naman siya, wala namang leaking. So yan, good na yan mga viewers. Yan, good na yan. Yan, ano? Yan, so success yung ating repair mga viewers. So yan, bago ko pa ito tatapusin mga viewers, sa mga hindi pa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ayan, pakisubscribe na rin mga ka-viewers sa aking channel para ganahan pa tayo mag-upload sa mga video na ganitong tutorial mga ka-viewers. So ayan, at ako po ay magsasabi na ingat po kayo mga ka-viewers at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. Ayan, shout out din sa aking kasama, oh. Ayan. Ayan bro, kaway bro. Ayan, oh. Oo daw, oh. Ayan. So ayan mga ka-viewers, okay na. So ayan, bye bye mga ka-viewers. At yan, sa ulitin, kita-kita tayo ulit. Bye bye.